Gandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible Knowledge of the Day. Ngayon pong araw ng Biyernes, July 10. Proverbs 23:5, the Bible says, or 3 muna po. Be not thou desirous of his dainties, for they are deceitful meat. Labor not to be rich, cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not, for riches certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward heaven. Okay? Ang pamagat po natin ay yung verse 4, labor not to be rich. Yung labor po dyan, yaga sa Hebrew word, to toil, to tire, to exhausted. Talagang you put your all effort there. Mapagod ka, ma-exhaust ka because of your labor. Alright? At yung rich naman po, ashar sa Hebrew, to accumulate wealth. Okay? So, ang sabi ng Bible, labor not to be rich. Huwag kang magpagod, huwag kang mag-toil, para mag-accumulate ng wealth, because that's not the very purpose of life. But the very purpose of life is to glorify God. Diba? Oho, kumbaga maraming tao na trabaho ng trabaho, wala nang panahon sa Diyos. Maraming trabaho ay tao na focus lang sa pag-gain ng wealth, pero wala nang panahon sa Diyos. Kaya nga sabi niya, cease from thine own wisdom. Hindi ganyan ang tunay na purpose kung bakit tayo nalikha. Kaya nga, kung akala mo ay na-create ka para lang yumaman, ay nagkakamali ka. Kaya sabi ni Solomon, cease from thine own wisdom. Sino ba si Solomon? The wisest on earth ever lived. Siya ang pinakamayaman na tao during his time. Alright? Siya ang pinakamatalinong tao during his time. Siya ang walang papantay kay Hari Solomon during his time. Kaya nga, naranasan niya lahat eh. Pera, sakyan, bahay, lahat. Kumbaga, lahat ng portion sa sakyan nila noon is yung mga, yung horse, chariots, iba pa. So, kumbaga, nasa kanya lahat. Diba? Pero sabi niya, huwag kang magtrabaho lang, mag-labor to be rich. Kalimutan mo na yun. Kumbaga, cease from thine own wisdom. Bakit? Verse 5, wilt thou set thine eyes upon that which is not? Ilalagay mo ba yung mata mo sa hindi dapat paglagyan? O titignan mo ba, gagawin mo ba yung dapat hindi mo gagawin? Bakit? For riches, tingnan nyo, certainly make themselves wings, they fly away as an eagle toward it. So, mawawala eh. Temporary po kasi ang riches. Meron ka ngayon, di ba, million, later on, wala na. Meron kang kayamanan ngayon, later on, wala na. Di ba, may na-hospital lang, may na-disgrasya lang, may nasunog lang, parang sa Batak Public Market, sa amin po sa Batak. Wala, talagang ubus yung mga vendors na naapektuhan. So, riches certainly makes themselves wings. Alright? So, wala, temporary. Kaya nga sabi ni Solomon, labor not to be rich. Cease from thine own wisdom. Bakit? Kung nagtatrabaho ka man, para sa Panginoon pa rin. Para sa iyong pamilya rin. Di ba? Oho, kumbaga, hindi yan ang goal. Ang goal ay mag-glorify sa Diyos, mag-serve sa Diyos, magpuri sa Panginoon, maglingkod sa Kanya. Yan po, Revelation 4:11. Kaya, the very purpose of life is for the glory of God. Hindi para yumaman. Ngayon, kung pinayaman ka man ng Diyos, kung may pera ka man, gamitin mo pa rin sa gawain ng Panginoon. Diba? Para sa Diyos pa rin. Oho, meron naman para sa pamilya mo eh. At yung talagang meron din niyang part ang Panginoon. Alright? Kasi ang Diyos ang nagbigay dyan. So, dapat gamitin natin ang ating kayamanan kung meron sa gawain ng Panginoon para sa kapupuri niya at paglilingkod sa Kanya. Okay? Alright. So, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless po.